ang kwento ko naman, bakit ako na-involved sa cryptocurrency, actually, 2017 pa po yung una kong involvement sa cryptocurrency. Yun po yung panahon na tumaas yung XRP o yung Ripple po. No, nag times 10 yan, binili ko lang yan ng 0.39, naging 3.84 siya. Kaya lang, 2018 bumagsak po siya, bumalik sa dating presyo yung hawak kong XRP. And of course, nangailangan ako ng pera noon, nilabas ko siya lahat. Nawalan ako ng holdings. So ibig ko lang sabihin, halos pare-parehas po yung nangyayari dun sa mga dati na mga nagki-crypto. Actually, kahapon po, may nakausap kami, ang kanyang Bitcoin is around nasa 500 po dati. Imagine niyo yung 500 na Bitcoin. Ang 500 Bitcoin po, ang isa ngayon is 6 million. Magkano yun? Nasa 3 billion po yun. Pero, syempre, wala na, naibenta niya po lahat yun. Hindi niya natabi, wala siyang hinold. Ngayon, I understand, nung inaral ko po ang cryptocurrency, kasi bumalik ako sa crypto, 2020. Kami nga po dun sa Dubai, pero hindi pa rin kami nakapag-hold kasi nga hindi naman ganun pa kalalim yung pagkakaintindi namin sa crypto. Ngayon, nung inaral ko na po siya, sa crypto pala dapat po malalim yung belief system mo eh. Kasi pag nakabase lang tayo sa market situation, alam naman nating volatile, no? Yung ups and downs ng market, talaga bibigay ka, mawawala ka na lang eh. Kasi nga, kung hindi ka sanay sa volatility. Ngayon po, of course, ang maganda po sa Omnisphere, no, yung ating project ngayon, it is a decentralized crypto exchange and then may staking platform na rin at the same time. Ngayon, kwento ko lang po, no, nung lumabas po kasi ang crypto way back, no, na-publish po yung kanyang white paper 2008 eh. So, lumabas siya sa exchange ng 2009, halos wala pong value yon. And then 2010 po, cents lang po yung value niya. 2011 po, nag $1 po ang crypto, ang Bitcoin. Imagine po, from $1 2011, ngayon 2025, nasa 6 million po siya, o nasa 105,000 po ang value ng Bitcoin. Imagine nyo kung tayo pala naniwala dati, bili ka lang kahit $1 lang ng Bitcoin. Ngayon, may 6 million ka. Pero syempre, hindi lahat naniwala. No, kasi ang pangarap ng mga nagbi-Bitcoin is yung mass adoption. Ang Bitcoin po ay may 21 million supply. Ang nagsisirculate po ngayon ay nasa 20 million na. So 1 million na lang yung natitira. Kaya lang, don't worry, hindi naman po yan mauubos agad-agad kasi ang Bitcoin po, every 4 years, may tinatawag pong halving mechanism po yan. At mauubos po ang last Satoshi o yung pinaka-cents po ng Bitcoin, year 2140 pa. Actually, maaga pa rin nga tayo eh. Ngayon, imagine niyo na lang, no? Magkano na kaya ang Bitcoin after 10 years, after 15 years, after 20 years? Ngayon po, ang Bitcoin at ang Omnisphere o yung ating Omni token parang parehas siya. Bakit? Kasi tumataas po ang value ng Bitcoin o ang value ng cryptocurrency dahil po sa community. So community-based po tayo. Ibig sabihin, walang may-ari. No, community ang may-ari po ng Bitcoin. Ngayon, ano po yung Omnisphere? Ang Omnisphere po ay decentralized exchange po ng Pancake saka Uniswap. Sikat po yung Pancake at Uniswap. Actually, tinignan ko kagabi, ang Pancake po ay nasa 7 billion po ang 24-hour volume niya. Ganun po kalaki, ganun po kadami yung sa Pancake Swap. Ngayon, sa Pancake Swap po, sa Uniswap, sa ating Omnisphere, pwede po tayong mag-swap, mag-stake, o mag-hold po ng ating assets. Ang stake po is parang ano lang yan, kung sa mundo natin, parang time deposit lang yan sa banks. Di ba? Pag nag-time deposit tayo sa bangko, bibigyan tayo ng percentage, no, kita ng pera natin. Depende yan dun sa duration po nung time deposit. Pwedeng 1 year, 5 years, 10 years, mas mahaba, mas malaking binibigay nilang interest ng pera natin. Kaya lang, syempre, ang problem lagi naman sa banks o dun sa fiat money na tinatawag, meron kasing bumababa yung purchasing power ng pera natin.
Ano nga tawag doon, Well? Yung inflation. Diba? So bibigyan ka ng 3%, ang inflation naman sa loob ng isang taon is 6%. Imagine yung 100,000 mo, akala mo 103 ang halaga nun kasi nga may 3% kang kinita. Pero since bumaba ang value niya through inflation, yung purchasing power ng pera mo hindi na 103, 97 na lang. So lumiliit sa fiat money kaya hindi siya pwedeng itago eh. Unlike gold, silver and Bitcoin, tumataas ang value. Pero compare syempre sa gold and silver. Ang maganda kasi sa Bitcoin o sa cryptocurrency, digital, magagamit mo talaga sa transactions. Ngayon, ang Omnisphere, meron po siyang tinatawag na daily returns dun sa ating staking na 0.5 hanggang 0.8%. Depending dun sa contract duration. Since bago po ang Omnisphere, nakita namin, malaki pa yung returns. Kung natatandaan niyo po, nung bago si GCash, nung bago si Maya, nagbibigay sila ng 50 pesos kada isi-share mo yung link mo. So ganun din po ito, more on sa nag-a-advertise pa lang sila. So, ang maganda po, pag-uusapan po natin ang decentralization. Ang maganda po kasi sa decentralization, once na-deploy po yan, naka-smart contract po kasi tayo. Ibig sabihin po na smart contract, compare mo dun sa contract na meron tayo ngayon, yung written contract, yun po nababago eh. Ang smart contract, hindi po yan na-modify, hindi yan nababago. So, ini-ensure po niya yung integrity po ng agreement. No, yun po yung smart contract. And then transparent po. Since ang blockchain po kasi, na-deploy sa blockchain po yung ating kontrata, yung ating smart contract, kasi po ang blockchain is open ledger. No, naandun po lahat ng transaction in and out. Sabi ko nga, dito nga, kung hindi mo alam, i-search mo na lang no, sa Polygon Scan, andun po lahat ang transaction natin in and out, ano yung circulating supply, ano yung total supply, naandun po lahat sa blockchain. Walang maitatago. No, ganun po sa blockchain. So transparent siya, makikita mo talaga na audit mo mismo. Ngayon, ang isa pa, yan. Ang smart contract po, automatic na execute po yung mga transaction. Ibig sabihin, nung nakumbinsi po ako nung last time na umattend ako dun sa presentation nila, ang ginawa kasi ni Romel, yung Omni token, sinwap niya po dun sa Omnisphere platform. Tapos ang ginawa niya from Omnisphere, dinala niya ngayon sa GCash. And then paglabas sa GCash, syempre peso na, pinambayad namin dun sa restaurant. So sabi ko okay kasi marami po kaming nasalihan dati ng mga ganitong proyekto. Pero yung token namin o yung coin namin, community coin lang. Ibig sabihin kami lang nagbibilihan, kami lang nagpapalitan, hindi mo nalalabas sa platform. Kasi hindi mo siya nasuswap na ibang token eh. Parang ganito lang po yan. Ang exchanger kasi sa real world, parang money changer lang. Diba? Meron tayong peso ngayon. Punta ka sa US, hindi mo naman magagamit yun eh. Diba? Anong gagawin natin? Maghahanap ka ng money changer, ipapalit mo siya ng dollar. Ganun din po ang ginagawa ng exchange. Kaya po ang mga kilalang exchange natin na crypto, andyan po si Binance, andyan po si Bybit, andyan po si OKX. Sa mga decentralized naman, andyan si PancakeSwap, si Uniswap. Ngayon, nabubuhay po ang platform o ang trading exchange dahil sa transaction fees, saka dun sa mga conversion, no, yung exchange doon, yung trading exchange, yung trading conversion. Ngayon, ganun din po si Omnisphere. Kaya nakakapagbigay po siya ng rewards. Ngayon, ang isa pa pong maganda sa decentralized kasi is yung security. Diba? Since transparent nga siya at hindi siya namamanipulate. Kasi nga, hindi siya nababago. So yun po yung kagandahan ng ating decentralized. Ngayon, way back dun sa money changer, di ba? Pansinin nyo sa airport, tabi-tabi yan. Sa mga cities na malalaki, tabi-tabi yan. Ibig sabihin, sure yung kita nila, kaya hindi sila nalulugi. Ganun din po sa
trading platform. Ngayon, yung pag-uusapan naman natin, yung staking, sabi ko nga sa bangko, parang time deposit lang. Ngayon, ang tokenomics po natin, ito po, makikita nyo po ito sa blockchain. Ang token symbol natin is Omni. Yung token natin is Omni token. Ito po yung ating smart contract. Ito po yung contract address. Pag pinaste nyo po yan sa CMC, sa CoinMarketCap, makikita nyo na po yung ano natin, yung data natin. Wala naman po natatago sa blockchain. So 1 billion po yung ating supply, 800 million po niya nasa staking, at yung 200 million po nasa liquidity. Yan. So yung ating Omni po, naka-pair po yan sa USDT para ma-maintain po yung stable trading environment, para ma-facilitate din na madali mo siyang maswap, no, sa Omnisphere platform. Ngayon, ang value po ng Omni more or less is 1 USDT. A stable initial price lang to provide an accessible entry point for new users. Sabi ko nga, di ba, kung si Bitcoin, nag $1 siya noong 2011, ngayon is 2025 is 600 million. Hindi ko naman sinasabing kung ano nangyari kay Bitcoin ay mangyayari kay Omni. Pero possible kasi halos po lahat ng cryptocurrency na lumaki po yung community, no? Talagang lumaki rin talaga yung yung value niya. Kasi ganito po, pansinin nyo, di ba, sinasabi ngayon bull run ng crypto ngayon. Ngayon, pag bull run po, maraming bumibili ng crypto, kaya tumataas yung presyo. Pag bear market naman, marami nagwi-withdraw. Since marami nagwi-withdraw, tinatanggal mo yung liquidity dun sa platform, bumabagsak ang value ng asset. Ganun po yun. Supply and demand lang po yan. So, mas malaki yung community, yung chance natin na lumaki yung ating Omni token na tataas po yung value. Kahit tayo po yung magtutulungan dito. So, yung Omnisphere Exchanger natin, Omni is available for swapping on the Omnisphere platform through the Polygon-based liquidity. Ngayon po yung Polygon, doon po ginawa yung ating Omni token. No, layer 1 po yan ng Ethereum. Alam yung anak ko maingay. yung Polygon po, isa po yan sa exchanger na maliit lang po yung fees. No, marami na rin po kasi mga network. So we have Ethereum, we have XRP, we have marami pang iba. So isa po ang Polygon, no? Diyan po natin ginawa yung ating Omni token. Maliit po lang yung fees niyan sa ngayon. So, ang key features po natin, nakakapag-swap po tayo ng token dyan. Madali lang po yan. I-swap nyo ng other tokens, no? like Polygon or USDT o iba pa, may Shiba ron. And then malalabas yun na siya sa exchange. Yun po yung maganda ron. Nasabi ko nga, yung iba, yung dati namin nasalihan, hindi ganun. Hindi siya nalalabas. And then, nakaka-withdraw tayo real time. Ito po nakita sa kanila, minutes lang. No, hindi katulad ng mga nasalihan namin, pag nag-withdraw ka, after 1 day pa, after 2 days pa. Ibig sabihin, may nagkukontrol, may nag-a-approve pa, may human intervention. Ang maganda sa atin, naka-smart contract. And then we have the referral system kung paano naman nakikita kapag siniyar mo na yung business mo. Option mo lang yan. No? Pwede namang hindi. Kasi kumikita ka pa rin. By the way disclaimer lang, hindi po tayo financial advisor na kumbaga, hindi natin pinipilit lahat sumali. Alam naman natin ang crypto, hindi naman talaga para sa lahat. Kung willing lang mag-take ng risk, di okay. Pag ginawa nyo, di tulungan tayo. Pag hindi, okay lang naman. Ngayon, sa referral system po, sabi ko nga, pwede kang mag-share ng business. Kasi pwedeng madagdag yan sa kita mo. Ngayon, initially po, doon sa staking program natin, ito po yung sinasabi ko sa inyo na parang time deposit lang. Na tumataas yung ating staking rewards doon sa haba ng kontrata. Sa haba ng kontrata. Ngayon, dati po yung mga nasalihan kong ganitong program, mas mataas yung rewards kapag mas malaki yung nilagay mo. No, kung nyari 100 lang nilagay ko, ito lang yung rewards ko. Pero pag 1,000 ang nilagay ko, ito yung rewards ko, mas malaki. So nakita ko rito mas ano siya, mas realistic. Bakit? Kasi hindi nagbabase sa amount na nilagay ko na USDT yung kita ko. Nagbabase siya dun sa haba ng kontrata. So sa 30-day contract po natin,
0.5% per day yan, o lumalabas 15% per month. Ano ibig sabihin ng kontrata? After 30 days po, ibabalik po yung $100 niya. For example, kung 100 ang nilagay nyo. Ma-enjoy nyo yung 15%. So meaning, ang kinita nun, kung $100 yan, $15 sa loob na isang buwan. So balik yung inyong $100, it's your options. Kung ibabalik nyo siya uli para i-stake or tanggalin mo na siya. Ngayon, we have the 90-day contract, 0.6% naman siya, lumalabas 18% per month. And then 180-day contract, 0.7 per month, 0.7 per day yan, percent. So 21% per month yan. O yung ating isang taon, actually 365 days yan, 0.8% siya. No, or 24% siya per month. Yan po yung sa akin kasi gusto ko ma-maximize yung kita ko. Kaya papakita ko po yung dashboard, maliit lang naman pa yung kita ko dyan. Kasi sumali po ako 3 weeks ago lang. So, 365 days. Ito po maganda. After ng contract, syempre ibabalik uli. No, yung kita natin. So, talagang para ka lang, kumbaga kung may pera ka sa bangko, labas mo na lang kasi maliit lang kita ron. Ito dito mas malaki. Yung para sa akin Kasi yung kino-compute ko kasi yung tinitigil ng pera ko eh. Diba? Kasi sabi ko nga, sa bangko kasi maglagay ka ng 5 million ngayon, after 5 years, 5 million pa rin eh. Unlike pag nasa crypto siya, pwede siyang tumaas. Imagine ang Bitcoin, di ba? From $1 ng 2011, ngayon is 2025 is ano na, 6 million na. No, ganun po yung nangyari sa Bitcoin. So, through time, no, tumataas talaga yung value niya. Ngayon, staking rewards. Yan, swap Omni tokens to USDT with a 5% burning fee. So rito po, ang ini-stake po natin dito is Omni token. Ibig sabihin, halimbawa, may cash tayo, kukonvert mo yun ng USDT, ibibili po natin ng Omni token. Then Omni tokens yung i-stake po natin sa platform. Ituturo po namin yan. Sa una lang naman yan, medyo complicated sa una kung paano gagawin. Kasi po, ang gagamit po tayo dyan ng decentralized wallet. No? Yung ating Phantom, pwedeng MetaMask, pwedeng Trust Wallet. Pero ginagamit po namin na parang mas madaling gamitin is yung ating Phantom Wallet. Yung mga sponsor po, ituturo naman po sa atin yan. And then we have the referral system. Ito na po yung pag nag-share na kayo ng business. Kasi sabi ko nga, kahit hindi ka naman mag-share ng business, kumikita ka na on a daily basis eh. No? It's up to you kung mag-share ka. Kaya lang sabi ko nga, ang Pinoy nga, normal yan eh. Pag may magandang nangyayari sa buhay mo, magkukwento ka, hindi. Siyempre, magkukwento ka kasi excited ka eh. Ngayon, ito po maganda. Doon sa level 1 natin, o yung mga na-invite mo, personal, meron kang 10% kita doon sa daily rewards. Ito po kaibahan sa mga sinalihan ko dati Sa mga sinalihan ko dati, for example, let's say si Alvin, upline ko. Medyo exage ko. Halimbawa, naglagay ako ng $10,000. Ngayon, sa $10,000, may direct referral kagad siya ron. Let's say, kung 10% yun, magkano yun? $1,000. Pero pansinin nyo, di ba ang binabawasan kagad yung nilagay kong pera? Ito ang nakita ko rito, kikita muna yung pera ko bago kumita yung sponsor ko. Paano yun? Halimbawa, naglagay ako ng 10,000. Ang 0.8% nun in a day is $80. Ngayon, sa $80, dun pa lang kikita sa akin si Alvin. Dun siya may 10%, dun sa rewards ko. Kaya may $8 siya. Ano maganda dun? Si Alvin kikita ng $8, no, dun sa rewards ko. Good for 365 days or isang taon. Kasi isang taon yung kontrata ko eh. Kaya nakikita ko po rito, yung mga naunang member, nakikita ko palaki ng palaki yung kanilang rewards every day. Kasi nga, habang dumadami yung grupo nila, dumadami yung kita nila. Bakit? Kasi hanggang 5th level po ng organization natin, may kita tayo. Sa level 1 po is 10%, sa level 2 is 8%, meaning, halimbawa, si Alvin may 10% sa akin, si Ruel, Directo, may 8% siya. Dun sa rewards ni Ruel. Level 2 is 8%, level 3 is 5%, level 4 is 3%, level 5 is 2%. So 10, 8, 5, 3, 2.
hanggang 5th level. Sabi nung iba, ba't ganun ang babaw lang? No, bakit hanggang 5th level lang? Eh syempre yung pumuputok yung organization kapag ni-network ko to hanggang sa ilalim na eh. Ito po maganda. Pwede ka pa rin kumita sa ilalim. Kaya lang, dapat magra-rank up ka. Yun po, yung rank up na yun, ididetalya na lang namin yan. Siyempre, pagkasalita kayo kasi hindi nyo pa masyadong maintindihan. Yun lang po, pag lumalaki po yung grupo nyo at kayo ay naka-generate na ng 30,000 na volume. No, meron ka 5 direct, 30,000 volume, then 500 po yung stake amount mo. Ang rank mo na ron is wala na. May 10% ka na sa buong non-rank organization mo. Hindi na hanggang 5th level lang. Then, ang susunod po dyan is yung tinatawag nating Cardano, yung Ripple, o yung Ethereum, Bitcoin. Ano lang po yan? 10, 20, 30, 40, 50. Dun sa organization. Dun sa ilalim mo. Hindi na po natin yan i-expound, no? Kasi, kumbaga, matututunan mo naman yan eh. Habang lumalaki yung grupo mo. So, ang pinakamaganda rito, sabi ko nga, is may kita ka sa personal stake mo. Ibig sabihin, kahit hindi ka mag-network, may income ka. Saan galing? Sa rewards. Paano nakakapagbigay ng rewards yung platform? Dun sa fees, dun sa conversion rate. No, sa mga transaction fees. Para rin siyang money changer. Ngayon, it's your options kung i-share mo yung business o hindi. So, nasa sayo po yun. Pero yung nakita namin dun sa mga nauna, lumaki organization nila, talagang